So ito ngayon, kita mo naman. Oh. Hanggang dito pa yung tubig. Abay, sigurado pong mapatubigan yan kahit na 65,000 hectares pa ang ating additional. Ano? So, napakalaking bagay po yan, Sir Buddy. But, hindi namin po ito magagawa kung wala yung technology natin, yung artificial intelligence, yung ating monitoring, yung ating weather monitoring system. Hindi ho namin magagawa ito. Dahil hula-hula lang eh. Sir, paano nag-work yung AI? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Happy hour. Hello, buddy pa. Buddy. 20 years. So, explain din nila, Shahar, yung side Dito nila. Dito din sila, Sir Marshall, sir. Sila po yung mag-explain. Meron mo tayong AI. Kayo po sa, ano, sir? Sa equipment po. Sa equipment. Okay. From NIA kayo, sir, talaga? Yes, sir. Admin. Hello. Happy birthday po. Oh, salamat. Natuloy na. Salamat. Opo, sir. Okay. Sir, mag-ano lang tayo. Magkabit lang po ako ng... Okay. Napasyalan nyo na yung kanila? Yes, sir. Oo, nakita namin yung buong process. Oh, that's good. Mas kasi nakita nyo na sa field. Yung ano ba yung nasa natin gitna? Hindi lang naman yan, hindi yan yun, di ba? Dapat yung system, ha? Picture mo naman ito, sir. Oo, nalagay. Alright, then. Yung storm. Ano niya, hindi naman siguro. Pero mag-mic test na kayo ngayon. Ayan. Ay, sir, papicture mo na ako sa Oo, ito yung sabay inihiya na. Ayan. Okay. Okay. So, kasama natin ngayon si Admin Eddie Guillen ng NIA. Good day po. Magandang araw po. At salamat at napasyal kayo ulit, Sir Buddy. At malaking karangalan. Opo. Dito kayo. Yes, sir. Na-witness ho namin yung buong proseso sa field, no? From installation ng solar, pag-install ng pump, at saka pati yung pag-configure ng control box. So nakita namin yung buong process. At we're excited, admin, na yung ipapakita nyo dito na kaya nyo palang i-control yung lahat na nangyari sa... Meron yung monitoring dito at control. Ito yung digitalization, yung ating agriculture na tawag. So ito, actual na meron tayo ito sa National Irrigation. At first time po natin makikita yan dito sa agribusiness. Yes, ito first time po dito. In fact, makikita nyo rin mamaya pati yung sa mga dams natin, makikita nyo yung effect ng aming system doon sa ating mga dams at yun din ang dahilan ngayon kung bakit tayo mayroong mga tinatawag na double dry cropping. Dahil dito sa technology natin na ito. Opo. Siguro, so unahin po muna natin, admin, yung mga dam bago tayo doon sa mga solar. Okay. Sige po. Ayan, ito sa buddy. Dito tayo. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung dalawa kasi yun yung natin, yung dalawang dams natin. Ay, opo. Yung malalaki. Kasi yun ang malaking system ng NIA. Okay. So, ito yung control natin siya. Ito yung Magat Dam. Magat. Makikita naman natin ang elevation niya ngayon. Dati-rati sana, wala na, mababa na po ito. Pero dahil dito sa ating technology ngayon, meron tayong artificial intelligence technology na kung saan nakikita natin kung kailan parating yung bagyo. Kung kailan siya parating, ilan yung volume. Ang importante, ilan yung volume na tubig na dala na babagsak doon sa ating area, yung catchment area niya. May catchment area yan Para, dati-dati kasi,
pagka nandiyan na yung bagyo, natatakot kami, release na kaagad. Mamaya, kunti lang naman pala yung bumagsak na tubig. Kasi natatakot po kami na pag nandiyan na yung bagyo at napakalaki ng tubig, magre-release kami ng tubig ngayon, mababaha sa baba. Pero ngayon po, talagang namamaximize natin yung tubig, nakakatulong tayo sa flood control dahil makontain natin yung tubig. At the same time, talagang kita nyo naman ngayon, summer na, puno pa rin yung dam sa atin. Dati-dati po, itong Magat Dam, March pa lamang, nagsasara na siya. March 15, if I'm not mistaken, no? Nagsasara na siya. Pero ngayon, meron kaming double dry cropping dyan. Dahil puno, kahit summer, pwede kami magtanim. No? So, ang maganda po dyan ngayon, dati, kung kailan summer, saka kami tumitigil ang pag-release ng tubig, so hindi kami nakakatulong sa power generation. Kasi may power generation po ito. Ayan, no? Meron tayong power generation, dalawa po yan, ano? Sa Baligatan, tsaka dito sa Magat natin mismo. So, isipin po ninyo, tataas pati ang yield ng ating mga farmers dahil instead na hindi na kami magtanim ng summer, kung kailan, alam niyo man, photosynthesis, yan ang pagkain ng halaman. Yes, Dapat lalo tayo nagtatanim pag maaraw. Mas mataas ang yield, wala pang bagyo. Dati-dati, kung kailan naman dapat magtanim, saka kami tumitigil. Pero ngayon, tuloy-tuloy po ngayon. Ganon din po itong Pantabangan. Ito yung Pantabangan, kita mo naman, mataas pa, Sir Buddy. Ibig mong sabihin, admin, actual ito ngayon. Yes, nakikita natin, ito yung tubig ngayon. Makikita nyo rin yung kanomamya doon. Actual po ito. Wow. Yan yung actual. Alam namin na de-determine namin yan. Ito yan yung actual natin. So, Magat po ito, ano? So, Magat Dam. Makikita rin natin pati yung inflow. Yung dumadaloy na tubig doon, 166 cubic meters per second. Ano? Yung difference ng height ng dam natin, at saka yung sa normal height, saka yung ma-determine din natin, ano? Yung total outflow naman. So, 166 din yung total na lumalabas. Ang ibig sabihin pa nito, Sir Buddy, kung magkano yung tubig na nilalabas namin para mag-produce ng power, ganun din po yung lumalabas papunta sa ating irigasyon. Wala akong nasasayang. Di ba? Yan ang, sabi ko nga sa kanila, pasensya kayo, kako, Ilocano yung administrator nyo, kuripot, mahalaga sa akin ang bawat sentimo. No? So, kita mo naman, inflow, outflow. Nakakapag-produce ka na ng power, nakaka-irrigate ka pa ng lupa. At saka ngayon, maaraw ngayon. Di ba? Mayabang kami sa NIA ngayon. May total production tayo actually na sa 350,000 nationwide, meron tayong additional 2 million metric tons minimum na palay. Magat pala. Ito naman yung Pantabangan. Mas malaki yung Pantabangan kasi meron tayong 140,000 hectares yan. So ngayon po, Abril na. Nagsimula po kami magtanim doon noong Marso. Ipaliwanag ko lang po, ano? Yes, sir. Nung binago namin yung cropping calendar, ngayon, nagsisimula na kami ng October. Ang first cropping Ang first dry cropping. First dry cropping is October. Aani po kami ng February. Feb. Bakit February ang tinarget namin? Paatras kami, Sir Buddy. Siyempre, February, wala nang bagyo dyan. Ang importante yung bagyo na maiwasan mo, di ba? Apo. February, ani ka. So, October, magtatanim ka. Anong kagandahan ng October ka na magtanim? Pag October ka kasi na nagtanim, meron pag ulan-ulan yan eh. Ang magastos po kasi sa pagtatanim ay yung soaking ng lupa. Dati po, December kami nagtatanim. December, wala na masyadong ulan. So, kailangan mag-release kami ng tubig para... Pero yung 140,000 hectares na yan, 5 probinsya, papatubigan mo, di talagang ubos ka agad ang tubig mo. Pero dahil October kami nagtanim, umuulan-ulan, konti lang yung tubig na kailangan namin para sa soaking. Yung iba, hindi na nga namin nireleasean eh. Iwas ka sa baha ngayon, ay sa October bagyo ngayon. planting, sir. At mas mataas ang yield. Okay. Ito ngayon, second dry cropping namin is March. Itong Pantabangan na ito, Abril dati, nagsasara na siya ng tubig. So wala na ring production ng power. Pero ngayon tuloy-tuloy. So meron ding power production dito. So tanim kami ng March. So hopefully makaani kami ng July. Bago dumating na naman yung bagyuhan ng September, October, kasi ang bagyo nandiyan eh. So before magbagyuhan ulit, tapos na naman yung harvest. Isipin mo yan, dapat, smart agriculture tayo. Huwag tayo kasi dati-rati,
Pero yun mo, magtatanim ang NIA noon ng December. Opo. Aani kami ng March, April. Titigil kami ng release ng tubig. Magre-release ulit kami ng tubig ng July. Bakit tayo sumasabay sa dami ng pagtatanim tubig. sa pag-ulan? Ah. Pag umuulan, yan din ang dumarating ang bagyo. Pag nagtanim ka ng July, sigurado babagyuhin ang palay mo yan di ba? Sabi nila sa akin, yan pa yung kultura Sabi ko, baguhin natin yung kultura na Kaya nga tayo nagtanim ng dam para tayo magpatubig. Ba't ka pa nagtayo ng dam kung hindi ka naman, So, binago namin yan, kinausap natin yung ating mga IAs, Irrigators Association, ipinaliwanag yung programa. Tapos, inilaunch po namin yung ating contract farming. Kasi contract farming nyo. Oo, kasi alam mo, kung wala ka kasing programa na isasabay dito, Sir Buddy, hindi mo naman basta mabago yung cropping calendar ng farmers kasi kultura yan Mahirap mong i-break yung kultura Kailangan meron kang sinasabay na programa ng gobyerno. Nagpapasalamat tayo sa ating presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi full support sa atin. At saka kina Speaker Romualdez dahil sa Kongreso po ang nanggaling yung budget na ito So, laking pasasalamat namin, Sir Buddy. Ngayon, ito yung result. Nabago natin yung cropping. Hindi pa naman the whole Philippines kasi ang mahirap kasi, yung budget sana namin ng contract farming for 2025, kasi itutuloy na sana namin sa buong Pilipinas Medyo natanggal kasi, Sir Buddy. Okay. So, anyway, naipakita naman na namin ito at tuloy-tuloy naman na pinapakita natin sa mga farmers. Pero mas maganda sana yung actual na makita nila. Minsan yung mga farmers kasi natin, to see is to believe Opo. So kung mai-move mo, makita nila yung kagandahan, mas nasunod. So ito ngayon, kita mo naman. Hanggang dito pa yung tubig. Abay, sigurado pong mapatubigan yan kahit na 65,000 hectares pa ang ating additional. So, napakalaking bagay po yan, Sir Buddy. But hindi namin po ito magagawa kung wala yung technology natin, yung artificial intelligence, yung ating monitoring, yung ating weather monitoring system, hindi ho namin magagawa ito. Dahil hula-hula lang Sir, paano nag-work yung AI? Papaliwanag sa inyong ating mga technical mamaya. Sige po. Pero basically, meron kaming system, meron doon sa system, nasasabihin niya, actually yung system namin, Sir Buddy, maipapredict niya for 2 weeks prior. Alam mo kung susobrahan ko magsalita, mas precise yung data ng weather forecasting ng NIA kaysa pag-asa natin. Oo, sa totoo lang. Kami, mapapredict namin. Minsan, kwento ko na, minsan meron kaming yung inauguration. Pampanga, Central Luzon. Sabi ng PMS sa amin, hindi natin itutuloy. Bakit po? Uulan Sabi ng Pag-asa, uulan. Nang ginamit namin yung system namin, ma-predict namin kung... Sabi naman, hindi naman uulan So, itinuloy natin, hindi naman uulan. Hindi uulan. So, kaya ako sinasabi na mas matindi pa yata yung forecasting ng NIA kaysa Pag-asa dahil nape-predict namin ng precisely yung precipitation 2 weeks prior. 98% precise siya, Sir Buddy. Admin, yung i-add ko lang na tanong yung pag-change natin ng planting calendar, nakailang cycle na pa tayo doon? Ngayon po yung major. Ito yung major. Ito yung first major. Sinimulan natin last year, kasi nga, ini-implement natin. Sinimulan natin 2024, nung implementasyon ng ating contract farming. So, pinakita namin, ito mag-contract farming kami sa inyo. Sabi namin, basta sagot namin yan, siguradong, kaya napasunod natin yung ating mga farmers. Kumusta ang reaction ng mga farmers after the harvest? Ay, tuwang-tuwa po sila. Isipin po ninyo, yung lalo itong second dry cropping, pinapractice namin yung alternate wetting and drying technology. So, sinasabay po namin dito sa technology natin, yung isa pang technology namin, AWD, alternate wetting and drying technology. Kasi, malaking advantage yun, Sir Buddy. Number 1, nakakatipid kami ng 20 to 30% ng tubig, ng irigasyon. Number 2, kumikita pa yung mga farmers namin through yung carbon credit sequestration. Okay. Nakasanayan kasi po ng mga farmers natin na pagka nang-irrigate,
Yung sobrang laging flooded, lagi yung lupa. Hindi nila alam na kung flooded dyan, hindi naman maka-absorb na ng nitrogen, ng ibang nutrients yung lupa. At saka, magre-release yan ng methane pagka laging flooded yung So, yung masama sa environment. So, itong technology natin na ito, naglagay tayo ng tube, observation tube doon sa field, ng mga around 30 cm. I-close namin pala yung tubig. Pag makita namin na maliit na lang yung tubig sa ilalim, re-release namin ulit yung tubig. Nahalata namin na tumataas pa yung yield ng aming mga palay. Kasi ang halaman parang tao yan eh. Pag nagutom, maghanap ng pagkain, di ba? So, pag inano mo yung tubig, hahabulin ng root system niya yan. So, mas stable yung root system, mas mahaba, mas nakakapag-absorb siya ng micronutrients. So, mas matindi yung yield niya. Yung mga 8 tons dati, nakaka 10 tons, 12 tons, may 14 tons pa per hectare. So, tumataas pa yung yield. Nakakatipid ka na ng tubig, tumataas pa yung yield. Kaya yan ang kagandahan. Matagal na po na technology ito, admin? Yung AWD, nakipagpirmahan kami ng kontrata. Yun ang una kong ginawa ng ako administrator, 2022. Nakipagpirma kami ng kontrata sa Ostrom Climate Change. Ito, sila kumpanya from Canada. At sila yung aming kapartner dito. Sila rin yung nagbibigay ng carbon credits? Yes, sa mga farmers natin. 2 beses sila magbayad, no? Yung una, pag sumali ka, meron ka ng signing bonus na 500 pesos kaagad. Wow. Tapos pag nakolekta nila yung carbon credit nila, babayaran ka ulit. So, kita na yung farmers, nakatipid pa ng tubig. Di ba? Dumami pa yung ani. Talaga malaking advantage. Sir, may ako na feedback na sabi niya, ang ganda daw yung contract growing ng NIA. Pero sana daw mas marami. Again, unfortunately nga, talagang yan ang hinaing ng ating mga farmers. Kasi very simple, straightforward yung contract growing. Parang contract growing din ng manok yan, ng kahit na ano yan. Sabi niya, magtanim ka, bibilhin na, ituturo namin sa iyo mga technology, itong mga technology namin na bago. Tapos, kapag ka nag-ani ka na, bibilhin namin yung 5 tons na ani mo. Yung iba, ibenta mo kahit sino. At fixed price kasi. Talagang naka-fixed price kami. Kung 20 pesos yan. Tumaas man o bumaba, kahit na 12 pesos yung palay, bibilhin namin ng yan. At least, nakwenta na ni farmer kung magkano yung kanyang kita. And mind you, Sir Buddy, wala hong libre doon sa contract farming namin. Magtaka ka. Wala lang ang libre, gusto pa ng farmers. Pero ang key lang kasi doon is that yung input namin sa kanila is timely talaga. Bago kami mag-release ng tubig, nasa kanila yung input. Unlike kasi ngayon, nang nangyayari prior, pero ngayon, inaayos naman ni sa Kiko ito, no? Prior po kasi, saka lang sila mag-release ng kailangan ng farmer kung hindi na nila kailangan. Tapos, medyo nadidelay. Wala sa timing. Tapos, hindi pa yung kailangan nila. Ito, nag-uusap kami, ito yung kailangan naming seeds, yun ang i-deliver namin. So, doon mo makita na hindi naman talaga kailangan ng farmer natin, yung talagang bigay na lang, yung ayuda na lang ng ayuda. Ang kailangan lang ng mga farmers natin is that yung fair trade, yung makarating sa kanilang tamang oras yung input, bilhin mo naman sa kanila ng tama yung produkto nila. Malata mo, yung sa amin, bumabalik yung pera namin. At napatunayan namin na pwede palang magbenta ng murang bigas ng sustainable. Okay. Napakarami yung usapan natin. Okay, sir. Okay. So, ito yung ating mga system, yung network, yung ating... Ako nga pala si Engineer Michael Diction. Senior Engineer A dito sa Flood Forecasting Warning System. Itong NIA Command Center, isa lang sa mga component namin dito sa flood forecasting. Trabaho rin namin yung ito nga, to bring the data in real time and in the most economical way, no? Para from field, so i-deliver namin dito. So naipaliwanag na po ni Sir Admin itong aming database, STORM, which stands for Systematized Telemetry over Remote Monitoring. Hindi po siya foreign funded, ano po siya, initiative po ng agency yan, ng NIA. Ito yung aming irrigation network. Nag-update sila sa field office as of now. Hinihintay pa namin yung data. Pero, ito po yung aming tinatawag na irrigation diversion requirement na pupunta po sa ating mga service area. Yan, mamaya po may data yan. Hinihintay lang po namin yung update.
For example, ito, manggagaling sa Magat. So, itong 190.92 meters above sea level. Yeah. So, dito po manggagaling yan, no? Sa pinaka-main dam. Pupunta siya sa Baligatan, IDR. Tapos sa Baligatan, main canal. nagkaano ng power din yan. May power din. Nag-ano rin po siya ng power. So, makita nyo ngayon, sa Baligatan, na-monitor din namin, wala pong power generating activity ngayon. Pero dito naman, sa Snap, meron. 166 meron siya. megawatts. Ganon din sa Maris Hydroelectric Power Plant, Unit 1 and Unit 2, meron din. So nakikita natin na may namo-monitor namin hourly yung water consumption sa irrigation at the same time sa power generation. So ito rin yung gate opening. So makita natin wala mo ng mga bukas na gates. Except dito, sa may Maris, may nakabukas na stop log kasi may data siya. So ito yung nagpupunta sa Magat River, nagko-contribute sa Cagayan River, no? So balik po natin sa 190.92. So ibababa po siya dito sa sa discharge natin. So may IDR tayo dito. Ibababa siya naman sa Division 1 and Division 1 and 2. Ito po yung mga service area. Mga service area. Yan. So mamo-monitor din po. Mamaya po may data na yan. No? Nag-append lang po sila ngayon lang. So hindi na namin kailangan itawag dun sa field office yung water consumption for irrigation. Nandito po. Mamo-monitor namin. Dito naman po, ito maganda, may data tayo. So may siya, ito po yung naka-program na irrigation diversion requirement. Ito po yung actual yung spill niya. So ito po ay at least na safeguard natin na namimit ng actual discharge yung ating irrigation diversion requirement for the day, no? So yan po, lahat po yan na monitor. Kasi iba-ibang division yan eh. Iba-ibang section. So kailangan na yan. Maluwang yan, 140,000 hectares. Biruin mo, kukontrolin mo sa isang, di ba? So ito yung di ba? Ito yung catchment area natin. Ito yung catchment area, ibig sabihin, lahat ng bumabagsak na tubig dito, pupunta sa dam natin. Doon sa dam. Yan, Magat, Pantabangan. Yan. So, doon natin ginagamit ngayon yung system, yung AI system natin. Napipredict niya yan kung gaano, karami yung babagsak na tubig. And then, yung history niya for the past 10 years, makukuha namin dyan. Oo. Wow. So, biruin mo, mapredict namin yung weather 2 weeks prior ng 98% accurate. So, gaano, yung 3 days prior, 1 week prior, 100% na yan. So, yan. Ang sa dam natin, andyan yung monitoring. Walang nakabukas na dam, makita natin doon sa Anong dam ito? Yung Magat to, di ba? Magat po, sir. Yung Magat. Ito yung main na Magat dam. Sa baba ito. Actually, sa pa-kwanto eh. Yan yung Magat. Yung sa taas. Kita mo? Yan yung taas. Puno. Pare. Punong-puno. Oo, puno yan. Dati, ngayon, wala na sana naman tubig yan eh. Oo. Tsaka ang maganda dyan, yung prediction namin, nakalimutan kong sabihin, sa Magat natin, yung first, yung first first wet cropping natin dito, so isipin mo yung tubig niya, yung first wet cropping natin dito sa Mayo, pag May kasi wala pang ulan sa Cagayan eh. So, ibig sabihin, yung first wet cropping namin, meron pa rin kaming i-release na tubig. So, May, wet cropping yun May para June, July, August, September, makaani na sila. Wet cropping naman yun. At least yun, nailayo mo rin yun sa bagyo. Dahil pinamalakas na bagyo sa Cagayan, October, November, ganyan. Meron na rin September, pero wala tayo magagawa na iyan na yung wet eh. At least na-secure natin yung dalawang dry. Yan ang sinasabi namin. Secure mo muna yung dalawang cropping. Kasi dalawang cropping lang naman tayo eh. Bonus na yung wet. Wet. Eh kung tumama ka pa, di okay ka na, di ba? So, yan ang ating system, then doon makikita mo. Pwede nating ipakita yung history ng dam natin, yung releases natin ng tubig. Yes, sir. Yung may bagyo, sana. Yes, sir. Para makita nila kung paano yung actual na releases natin. Yes, sir. Ikaw lang lahat ng nagbago nito, admin. Ayun, during my administration to. 2024 yun. 2024, di ba? Okay.
Tingnan nyo yung actual na bagyo para maipakita natin sa kanila, ha? Dapat yung sa bagyo, no? Para makita mo, pare, malayo pa. Makita mo, ang lakas na ng tubig. Hindi kami nagre-release ng tubig. Kahit na mataas na yung talagang bumabagyo na. Kita mo, sarado yung mga gates sa amin. Tapos pagka nagre-release kami konti-konti lang. Mas makukunti nire-release namin kasi yung incoming. Minsan nag-incoming ng ang regular flow, nakita mo 160 cms. Pag bagyo pare, 11,000 cubic meter per second. Ganon kalakas yan. So talagang delubyo yung bumababang tubig. Pero nandyan yung dam natin na sumasangga doon sa dumarating na tubig. So, isipin mo kung wala yung Magat Dam, laging baha sa Tuguegarao. Yung blue, ito po yung yung monitor namin sa Bagyong Karina, no? Sa Bunton Bridge. Pero hindi na po sakop ng NIA yun. Pero yun yung basis namin, benchmark. Parang ano po. Bali, ito po yung itong purple, ito po yung aming Magat release. Yan. Ito yung release natin. Yes, sir. Ito yung actual na ito sir yung ito naman po sir yung inflow natin, no? Yung inflow. So makikita niyo dito na zero release. Ayan, zero. Pero pumano kami ng release na 132. Bago dumating yung malakas na tubig. So nagre-release na kami ng tubig. May releases kami prior na lumakas yung tubig. So ito pala yung release uli namin. Tumataas na siya ng alarm. Pero kita mo yung inflow, 3,200. From 160 na ordinary lang, 3,000. So talagang yan, malakas na flow yan. So, dito sir, isa pang example dito ay actually zero release. Zero. Sarado yung mga gate namin. Pero makita mo, bakit nagiging alert yung sa Cagayan River? Meaning maraming tributaries. So kita-kita siya dyan. So at siya, nasa yellow line, alert. Pumalo na siya ng 1.5 meters above sea level po yan. Hindi so meters above sea level. So ang reference natin yung dagat, level ng dagat. Ganon din po dito. So tumaas na siya ng Ayan. Ilan yung inflow dyan? Ang inflow natin dyan, sir, is 4,400. Ang release namin, napakaliit lang. Liit lang. Maliit lang po yung release namin. So, meaning, sir, na-contain natin namin yung tubig. Yung tubig na yan. What if wala yung dam doon sa taas? Bibigla yan, pare, na bubuhos sa siguradong delubyo ang abutin ng yan. Lalo yung Tuguegarao. Yes, yung release namin, conservative lang yan. Conservative release lang kami. So ito, hanggang sa tumaas na siya ng critical. Nung tumaas na, nung wala nang masyadong ulan, saka kami nagre-release ngayon ng para paghandaan ulit yung susunod. Kasi nakikita namin, may darating na naman. May darating na naman. Oo, di ba? Yung green po, ito po yung pumapasok sa Magat. Iyo po yung lakas niya, cubic meters per second. Yan. Meaning, bago pumasok yung tubig, nagre-release kami. Tapos kung kalakasan niya, hino-hold namin yung tubig para hindi makaano. And then, pagka bago dumating na naman yung ang release namin, malaki na naman yung release namin. Para pagdating niya, saka kami hindi magre-release, kino-contain namin yung tubig. Tapos pag natapos na siyang umulan ng malakas, magre-release ulit kami. Ganun yan. Para ma-contain namin yung susunod. Ito, pare, ang lakas. Tingnan mo nga to. Malaundoy yan. Nasa po? Nasa ayan. Malaundoy na tubig yung perspective natin dyan is 1,600 start on the flood season yan. Pero nasa siya? 8,700. Yung regular na pag walang 160 cubic meter per second. Ay yung 8,700 talagang super daming tubig yan. Talagang tsaka sir, nung nagre-release sa ito, umaaraw nun umaaraw. So nag-base yung mga hydrologists natin sa upstream sa ating mga watershed. Na magtataka yung mga tao, ba't nagre-release yung Magat? Wala namang ulan. Wala namang ulan. So, may scientific approach kami doon. So, ito po yan. Kaya, as a result, nakakakontrol tayo ng flood control at nakakaipon tayo ng patubig. So, imagine kung napunta ng Cagayan River, na-contain na. Kaya hindi kasalanan ng NIA pag may baha. Malaki pa nga tulong ang NIA na ma-prevent yung baha. Lalo na ngayon, pero na kaming advanced monitoring system.
para ma-predict namin yung dumarating na volume ng tubig. So, rest assured yung ating mga kababayan na kami sa NIA, you know, pag nag-release kami ng tubig, talagang kailangan. Pagka nag-hold kami, based on scientific data, may artificial intelligence. So, yan. Okay. Dito naman tayo sa solar pumps, no? Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.